tayo kayo. Yan, mahirap. Oh, sakit ha? Lakad do kayo yung lakad nyo talaga para makita natin. Sige. Ganyan ang lakad. Ito na to. Ano kayo? Ayan. Ano? So, bumilis na siya ha? Bumilis na ng lakad niya ha? Bumilis. Yung hakbang niya, mas lumaki hakbang. Ano to sa Facebook, TikTok? Facebook, ano? Okay. Nakita mo yung testimonial namin doon, ha? Pero hindi yun garantiya na kung ano nangyari sa kanila. Ha? Yes, iba, kung saan nadaga, ibang bansa eh. O kung dito, sandali lang. Pero hindi palaging ganun, ha? Sige, anong health issue nyo? Ito nangangapan na parang may buhangin na kinukuryente. Hindi ko may ko yung. Ito rin ang pa ako ganun. Nangangapal siya. Nagtutusok-tusok na. Nasaan na yung pamamanhid? So, namamanhid? Namamanhid siya. Yan, ha? At ito, para itong pinipisin sa akin, manhid. Sige, hanggang saan? Ito, hindi ko rin may galaw. Hindi kayo na-stroke? Na-stroke ako. Kailan kayo na-stroke? Nung 2022 yata yan. Epekto na yan ng stroke, ano? Apo. Oo, sige. Ngayon, may high blood kayo, diabetes? Yun po, yun ang reading doktor. May high blood, diabetes, ha? Apo. May maintenance kayo? Meron. Okay. Okay ba sa inyo kung tatanggalin natin? Yung maintenance, ipapalit natin yung prutas gulay? Opo. Kayo na ngayon ng magmamayor. Ito na ngayon. Dito na eh. Sige. Tayo kayo. Yan, mahirap. Sakit ha? Lakad do kayo yung lakad nyo talaga para makita natin. Sige. Ganyan ang lakad. Ito na to. Kailan pa naging ganyan ang lakad nyo? Nung na-stroke kayo o nung sumakit na yan? Nung sumakit na to, Yung stroke, walang problema. Nakalakad kayo maayos? Nakalakad ako. Yung stroke, hindi. Laging gumagano ako. Gusto ko tulog ng tulog. Hindi. Nung na-stroke ba kayo, nakalakad kayo maayos? Hindi. Tapos, ganyan na? Ganito na. Doon yung doktor ako, mga makalipas isang taon, ito na ngayon yung lakad ko. Sige. Pero umiinom ako ng mga prescribed na mga medicine para sa akin. Ilan doktor na pinuntahan nyo? Ilan therapist? Dalawa. Yung una si Dr. Ano yun yung pangalan ni yung babae? Rapada. Di bale, Tapos, nag-improve naman kayo. Nabawasan ng kundi, kaya lang nung nagkaroon na ito ng parang mamamanda, natutusok-tusok. Ganun. Wala na siyang, hindi na ako pumunta rin kasi inidiinan lang yung mga resita. Ganun. Ngayon, pumunta ko naman sa Tipasay kay Dr. Servo, nabigyan naman niya ako ng gamot, lalo na sa utak vitamin, yung neuropaths. Medyo active ang isipan ko. Ako contemplate. Pero ang problema niyo ngayon, sinasabi niyo kalahati ng katawan. Kalahati ng katawan ngayon. Alam niyo ba, may stroke kayo? Pwede kayo may stroke anytime. Stroke ulit? Nakita niyo naman yung kulay ng dugo niyo eh. Kulay itim, di ba? Opo. Kung gano'n yung kulay na yan, yun yung nandito sa tuktok niyo. Mamaya makikita natin. Ha? Kaya may second dito, pag nagpunta kayo na stroke, hindi agad natin pag-uusapan yung makarecover kayo. Hindi, wag muna natin wag magkaroon ng next stroke. Okay. Paano natin magagawa yun? Alamin natin kung saan nanggaling yung stroke nyo. Ang totoo mo, lakitan sa inyo, stroke. Kasi may stroke kayo eh. Di ba? So alam nyo na ngayon saan nanggaling yung stroke. Saan galing o? Sabi niya. Sa maitim na dugo? Ito kasi titingin ng maitim eh. Pag sinabi mo hindi, sa high blood eh. Lahat naman may high blood, halos lahat, pero hindi naman na-stroke. May stroke kapag maitim. Minsan kasi wala namang high blood. Umiikot yung dugo, may itim doon, buo-buo yan. Pupunta rito, malapit na sa utak. Di ba? Mahirap ba intindihin yun? Kaya tama yung sagot nyo. Dahil maitim yung dugo. Ibang-iba eh, tinusok niya ako dito. Anong gagawin natin? Biyakin natin yung ulo. Ayaw yun naman. Sige, walang biyakan dito. Ha? Ano lang, higop lang. Kukunin yung otak. Pero huwag kayong magmamadali, ha? Huwag kayong magmamadali kasi dahan-dahan yan, ha? Iyaano natin. Ang totoo rito, pag nagpa-therapy kayo sa amin, minsan sasabihin nyo, 5 sakit nyo, isa lang ang sabihin nyo. Magugulat kayo, iba na gumagaling. Bakit? Kasi inalis natin talagang problema, yung yung itim ng dugo. Nasa Biblia yun eh. Nasa Biblia, pagka maganda ang dugo mo, maganda ang katawan mo. Ganun lang naman yan eh. Di ba? Sige ha, dyan na kayo.
O, sige, lakad ako kayo. Ayan. Ano? So, bumilis na siya, ha? Bumilis na ng lakad niya, ha? O, bumilis. Yung hakbang niya, mas lumaki hakbang. Kasi, siyempre, kumpara naman kanina, na kanina halos hindi makalakad. O, ha? Okay, na. Kayo, napansin nyo, bumilis ang lakad nyo? Bumilis, di ba? Unang session pa lang eh. Ha? Excited na siya doon. Relax lang. So, at least nag-improve tayo, di ba? Ang naging issue nyo kasi, kaya lumala kayo, unang-una na-stroke kayo. Tapos naglalak na ito, kalahati ng ano nyo, di ba? Di ba kanina reklamo nyo, namamanid ito, kalahati? Ngayon ba yung pamamanid? Bawasan? Bawasan. Okay, di ko. Kanina, hindi nyo gano'n siya. Sige, sarili nga. O, yan ha. I-exercise nyo din yan, ha? Ganun din. Oo, ha. Gagawin i-exercise nyo. Tapos gano'n, i-exercise nyo palaging gano'n, ha? Pati yung lakad, okay naman. Lakad kayo, ha? Ingat lang, ayoko nang mag-exercise kasi yung tatakbo. Bawal lang muna yung baba. O, lakad lang, ha? Tapos ito gano'n, no? Tingnan nyo, oh. Bawal mapagod, oh. Ano mang exercise gagawin nyo, bawal mapagod. Kasi baka may stroke ulit kayo, ha? So, kamusta yung ano nyo, nakita nyo, improvement? Medyo malakas na po ang paglakad niya. Paglakad niya, lakas, di ba? Nag-improve siya. Unang session, di ba? Kasi siya, na-stroke, tapos namanid yung kalahati. Ang totoo nun, may stroke na naman siya nung namanid na ng kalahati ng katawan. Buti nga na dalaga rito, ha? Oo. Kaya nga, nag-ano kami nung Lunes, pumunta dito kasi namamanhid yung kaliwang katawan niya. Kaliwang katawan, ano? Tapos lumihina na yung lakad. Oo, pero yung pamamanhid, nabawasan? Nabawasan ha, tuloy-tuloy. Pero babalik kayo, hindi pwedeng hindi ha. Malakas na po. Oo, di ba? Hindi mabuti naman. Ano, masaya ba kayo? Napapanood nyo lang sa Facebook eh. Masaya po. Masaya ba? Masaya po. Ganun ba? O sige ha, babalik kayo. Kasi mahirap mag-aalaga. Baangal na. Salamat kayo, hindi kayo iniwan ha. O sige. Okay. Sipon pa lang, spray nyo. Sino sipon dito? Sprayin mo siya ha. Spray kayo. Tingnan. Meron na po. Nag-spray kayo? Nakabili na po ako. Kailan pa? Nakalinggo. Nakakatulong. Emergency po kasi nahirapan ako huminga. Ayun, Ngayon okay na po. Nakatulong ba yung spray? Opo. Okay nga magsabi. Oo. Ito sige sa ano sabi niyo? Ano po, nagtumawag po ako dito kasi nahirapan akong huminga. Ubo ako ng ubo. Ang daming antibiotic, ang dami kong gamot. Then nakiusap ako dun sa call center nyo. Oo, may call Sabi ko, i-priority mo ako sa lala mo. Emergency. So, emergency, dinalhan ako 2 tsaka isang magnet. Ito ganun. nandito. Ganun. Ngayon wala na po, sawa na yun. Ito ba yan? Opo, ito, dala-dala ko lagi po. Ayun ha, wag yun nga ano ha. Ubus na nga po, kaya bibili ako ulit. Ayan ha. Ito po, lagi kong dala-dala to. Tandaan nyo. Pati apo ko nagaganito. Very good ha. Ang dami kaming naano yan ha. Natulungan Maganda yan. po niyan, promise. Oo. Kahit, lalo ngayon ha, kung sa China, ang totoo ngayon, marami nang napupunong clinic sa ubo ha, mangyayari sa atin yun. Ganun din sa China ha. Kaya paghandaan nyo, dahil ang hirap, tamaan kayo ng ubo, ma-hospital kayo. Kung may mahina pa puso nyo, may stroke kayo, doon kaya may namamatay na matatanda. Ha? Ang ubo, walang gamot. Pero, nagsisimula sa sipon, tama? Sipon muna. Pag napabayaan nyo, inabot ng 3 araw, 4, wala na, nasa loob na ng baga. Magkakatagalan. Pero gagamitin nyo pa rin ito para hindi lumala. Pero kung sipon pa lang, matalas kayo, katulad ng ginawa nyo, Maganda nakarecord. rin po, Dok, sa tenga yan. Kasi ang sakit ng tenga ko dati. Kasi nakita ko dun sa okay din sa tenga. I-sprayan ko yung tenga ko kasi parang masakit, kumikirot. Ang ganda. Hindi lang kasi ito, ang dati pangalan nito, multipurpose spray ha. Yung iba alam nyo, kaya sa Las Vegas nagkaroon akong dealer sa Amerika. Yung mga nurse ng Pilipina, sabi ko dun sa dealer ko, ang dealer ko nasa may Quezon City, bakit pa nadala mo sa Las Vegas? May dealer tayo ron. Bakit? Lumakas. Di ba lakas ang COVID? Hindi. Alam mo kung saan? UTI. Ang dealer daw nyo, nurse. Nagkaroon ng UTI, kung ano na ininom, ito in-spray sa puwerta. Ayun na isa, kaya doon sila ay maraming nurse, malaking ospital. Ayan, kaya hindi lang yung sabi sa tenga, kaya dinugtong ko na, ha? Ito, alam nyo kung ano yung laman nito? Kung ano yung ginagamit ng ating katawan, sa loob ng ating katawan na pamatay sa virus at bakterya panlaban. Ano yun? Zinc at ano pa? H2O2. Pero wala naman po akong ubo, wala akong ubo. Umina kasi, parang nahihilo lang ako. Hindi. Pag sa pag-therapy tayo, yung hilo-hilo, makatutulungan kayo sa therapy. Ibig sabihin nun, may problema yung dugo nyo, yung oxygen, ha? Nakakaano. Mahina ba kayo minom tubig?
Medyo... Mahina. O, dadamihan nyo ha. Tapos magte-therapy kayo ha. Okay, mababawasan na. O, sige. O, dito na tayo. Ito, 17 years na itong na-stroke. Meron akong, kaya lang, siyempre, matagal din na ang pumunat na eh. Pero ang tanong ko, nagsimula ka ng, di ba? Isang buwan na? Mahigit? O, yung tinuro ko sa yung exercise, nakatulong ba sa'yo? Yung therapy, kaya kang bumabalik, pang ilang balik mo. Nakatulong naman po yung Oo. pag-akyat panahon na. Nagbago na, di ba? O, kaya sabi ko rito, pag kayo nagpunta rito, kahit anong sakit nyo, kahit na 20 na yung pinuntahan nyo ospital, therapist, pagpunta niya rito, mag-i-improve kayo. That is 100%. Mag-i-improve kayo. Hindi pa kami nakapag-therapy na hindi nag-improve. Ngayon, gano'n ang improvement? Hindi ko alam. Bakit? Bakit nag-i-improve? Napakayabang ko na, hindi totoo yun. Bakit? Eh kung dati mo itim, inalis mo yung maitim, hindi ka ba mag-i-improve? Maitim eh, o inalis mo yung itim. Nabawasan, magpuproduce ngayon ng bagong dugo yung katawan mo na may gamot ko ano yung ano. Wala pa akong binibigay. Kaya wala pa kami binibigay na gamot, nag-i-improve na yung tao. Yun lang. Yun lang ang sikreto, ha? Kaya ito, tagal. At ako na nagpilit sa kanya. Kasi nakikita ko ito, kakilala ko ito, hindi naman niya ako pinapansin. Kasi nga, ngayon ako na nagmakaawa sa kanya, o ngayon, nag-i-improve na siya, ha? Kasi na-stroke eh. Yung karanasan ko dito sa magnet na to, pero bago ko naalala to, galing na kami dito noon eh. Diba, nagpaano na kami. Oo, nagano na. So, gumanda pa ganun, pati yung likod ko, yung sa likod ko, hanggang ganun, wala na eh. Hindi, wala. Ayos na siya. So, ito lang ngayon, bibiyahin na kami ng Mindanao. Yung aeroplano, habang umakyat yan, may pressure yan. Nahirapan ako huminga. Naranasan niyo ba yung pag huminga, parang may tumutusok sa... Sa akin, lumalala siya ng lumalala. Hindi na ako nagpalata sa magulang ko. Parang kumukulo, parang may gumagano habang huminga ako. Medyo matagal, pinabayaan ko lang kasi minsan nawawala, di ba? Hindi, lorong lumalala. Sabi ko, naalala ko yung dugo. Malapot siguro dugo ko. Yun, dumapot, di ba? Nandito na sa akin yung bagong ganyan. Kinuha ko magnet. Pag nagpatapat ko siguro 2 to 3 seconds. Ang luwag ng hininga ko, sabi ko, grabe to. Naalala ko lang sa salamat talaga sa kamay talaga. The best. Sige, Papa. Dito tayo dun sa... May kinalaman ito sa number 2, ano? Yung kaninang slide na pinakita namin sa inyo, na yung sa dugo, yun ang pinag-usayan. Kapag acidic ang ating katawan, ibig sabihin, kulang sa oxygen, napaplat ang tao. Kung titingnan niyo yung first picture nito, alkaline yan. Yung sakong ang titingnan niyo, yung pitsol, yung sakong, tingnan pantay. Pero doon sa acidic, nakita niyo, umaano sa taas kapag nilagyan ng magnet. Diba? Kanina sabi ko, gagamitan natin ng magnet. Ito, calibrated magnet ito Huwag kayong basta gagamit ng magnet. Dahil ang magnet, nakakabuti, nakakasama. Tandaan nyo, ang dugo natin ay bakal. Kapag gumamit kayo ng magnet na hindi calibrated, pwedeng higupin yung dugo nyo at nakatulog kayo, pwedeng mahirapan kayo huminga at baka atakihin pa kayo. Ito, kahit gamitin nyo ng 24 hours, 7 times a week o 365 a year, days. O wala kayong problema dahil ito kinalibrate ko. Kaya ingat kayo, ito, calibrated ito. Ang tawag na calibrated magnet. Pag ito acidic kayo, inilagay nyo sa katawan nyo rin mo, nilagay mo rito, alkaline ka, hindi liliit yung sakong mo, di magpa. Pero pag nilipat mo rito at nilagay mo acidic ito, lalo masakit ang ulo, makita nyo, magbabago. Kung titingnan nyo yung first picture, alkaline yan. Yung second, acidic, medyo tumataas na. Pero yung kondisyon, ang kadalasan, wala pang sakit yan. Acidic lang. Tandaan nyo, ang tao, 3 taon bago magkasakit, acidic ang 3 taon, more or less, Depende sa katawan ng tao. Pero pag yan na inabot na ng 3 taon na acidic, dumami na ang bakterya. O, di pwedeng high blood ka, hypertension, diabetes, kung ano-ano pa. O baka may tumor ka. O, kaya iingatan natin. Kaya itong magnet ito, malaking bagay ito pag marunong kayong gumamit. Dahil ito, kayo na mismo magiging doktor sa sarili, kayo mag-i-scan kung may problema sa katawan nyo. Dahil pag ito inalagay nyo kung saan ang acidic ng katawan nyo, ay madidetect, iikli kayo. Kung hindi naman kayo umikli, pantay ang sakong nyo, alkaline yun. O anong gagawin nyo? Pag nakita nyo acidic, nilagay mo dito acidic,
Mag-i-spray lang kita sa ulo. Mamaya, pakikita yung spray to, itong ano to. O, yung isa naman, nakita nyo, yung second picture, acidic, medyo miikli na yung ano, maatras na yung sakong niya. O, wala pang sakit yan. Pero pag kami sakit na, katulad ito, may cancer itong paa na to, makita nyo, number third picture, o. O, ayun, makita nyo. Ganun ang ano. Makikita nyo sa mga susunod na slide. Ni-orient ko lang kayo para aware kayo na ganun ang ano. Kasi kayong gusto ko, kayong gagamit ng produkto ko, kayo mismo maging doktor sa sarili nyo, huwag kayong aasa sa akin dahil malayo tayo bago tayo magkita, di ba? Ano yung mukha niya, ha? O, yan yung ano, may cervical cancer. Ano pangalan mo? Almira Castro. Almira Castro. O, sige, tingnan natin, ha? Ando na yung ano, ha? O, tingnan natin. Ang tao umuurong kapag may sakit, lalo may cancer. Tingnan niyo yung paa. Di ba? Ito, pumasok ito, hinatak ito. Makita nyo? O. Okay, ang gagawin natin, spray natin kung ano may spray. Spray sa ulo, ha? Alisin mo na yung magnet. Okay. Tingnan natin, ha? Kung magre-response yan, ha? Pero pagka nagaganyan ako, umuokay ang pakiramdam ko. Kaya pag ganito kasi. Importante yan, oo. Yan, sige. Okay. Ayan, ha. Na sprayhan na, tingnan natin. Sige, lagay mo na yung magnet doon sa 1. Okay, lagay mo, ha? Yan, ha. O, tingnan, sandali lang yan, o. O, tingnan natin. Unti-unti, di ba? O, yun. Bantay na, di ba? Nangawit lang ako, eh. O. Bigat ng pumping. Di ba? O, yun. Yun ang sinasabi ko, ha? Kaya malaking pag-asa. Napansin natin na maikli doon sa area na yon, so acidic yon, lumapot ang dugo doon, maraming bacteria doon, walang oxygen doon, no? Meron tayong sariling doktora, kaya yung iba, lahat naman tayo may cancer, ang totoo eh, kaya lang maliit lang yung iba, katulad ko, wala naman akong tumor, o di maliit pa, kasi nga yung doktor natin gumagana. Ang ginagawa niyan, anytime na nagdidikit-dikit, nag-acidic, malakas ang doktor ko, iwa-hiwalay niya para dumalo yung dugo, nutrients, oxygen, matanggal yung basura. Ngayon, ang bakterya sa atin, pag yan acidic, maraming bakterya, lumalaki yan, kaya lumalaki yung worker yan, parang construction na dumadami ang bakterya, lumalaki ang construction, yung building, ganun din sa katawan natin. Dahil ang bakterya sa atin, bad bacteria anaerobic, kinakain yan acidic. Eh kung acidic, dadami nga sila. Eh ngayon, nakakalas-kalas natin, na-deliver yung oxygen, ayaw ng bad bacteria, yung oxygen, yung anaerobic. O ano mangyayari? Ihinto ang paglaki, maaaring huminto o lumaki man dahan-dahan dahil may bakterya pa doon sa loob, may pagkain pa sila. Yung alkaline o yung oxygen, hindi nila pagkain yan, aalis sila yan. So, nakuha nyo na. O, yun ang importante. Ha? Tandaan nyo, ang tao, bago magkasakit, ay mga more or less, sa estimate, mga 3 taon by acidic, high blood, diabetes, etc. Ha? Okay. O, pag-uusapan naman natin tungkol sa cellphone, yung radiation nito. Alam lahat ng tao na ang cellphone, masama ang radiation nito. Ang totoo nga nito, sa lalaki, pagka inilagay mo sa tabi sa bulsa mo yan, base sa maraming pagsisiyasat ng mga eksperto yan, nababawasan ng sperm count o nanghihina. Talagang nakaka-apekto. Marami ng mga bata, nagsisisure, etc. So, marami nakakaalam, masama ito. Pero ang hindi nila alam, gaano kasama at paano naging masama. Ito, ibibigay ko sa inyo yung detalye. No? Ito, invention ko ito. Yan, yung anode na yan. Kung nakikita, nilagay ko to, cellphone ko to, nilagay ko rito. No? Tingnan nyo. Tandaan nyo, simula pa kanina, ang pinag-uusapan natin, bawal lumapot ang dugo. Dahil pag lumapot ang dugo nyo, dadami ang bakterya nyo. Ano pa? Pwede kayong ma-stroke. Dahil, siyempre, malapot yan, pwedeng bumara. Taas ang pressure nyo, di ba? So, itong radiation ng cellphone, pag ginamit nyo rito yan, pag wala kayong anti-cell radiation, itong ANRAD na invention ko, ay lumalapot ang dugo nyo. Mamaya ipakikita namin sa inyo. At tandaan nyo rin
Maraming nagbebenta, 25 brands sa buong mundo ang binilang ko dahil galing ako sa Europe, galing Amerika, galing ako China, galing akong Asia, mga 25 brands. Lahat yung pag ginamit mo, umiikli ka o lumalapot ang dugo mo, meron silang pinakikita, ion tester, wala yun. Huwag kayong maniwala ron, scam yun. Ang tao, bago magkasakit, iikli muna kayo, mawawalan kayo ng oxygen. Tandaan nyo, hindi namamatay sa kahit anong sakit ang tao. Kahit cancer yan, hindi na mamamatay kayo pag naubusan kayo ng oxygen. Ibig sabihin, lumabot ang dugo nyo. Kaya nasa Biblia yan Ano sabi? Ang lahat ng nilalang, ang buhay ay nasa dugo. Kaya ito, ipakikita ko sa inyo kung paano lumapot ito. At paglapot nito, hindi lang tayo apektado matatanda. Tayong matatanda, kadalasan acidic tayo. Pero maging yung bata na alkaline na, apektado nito. Ipakikita ko sa inyo yung video mamaya pagkatapos nito. Ang tao na i-stroke, hindi nila alam. Pag gumamit kayo, lumapot, para maaring sa ulo nyo yan, o kaya sa puso nyo, magkakaroon kayo ng ischemic stroke, o kaya ischemic heart attack. Babara yan hanggang sa pumutok yung ugat nyo, magiging hemorrhagic stroke na yan, o hemorrhagic heart attack na yan. Sige tandaan nyo ito, nagpapalapot ng dugo ito. Ano mangyayari para natin masabing lumalapot? Iikli kayo. Pantay, di ba? Tingnan mo to, pantay. Tingnan mo muna. Pantay. Di ba? Oo, pantay. Lagay mo yung cellphone. Ayun, Tawag ka na. Tirang mo sa cellphone. Ano nangyari? Ang bilis naman! Nakayari ka, mas ano ka! Sobra to. Sobra ka, Lagay mo yung sticker. Lagay mo yung sticker. Lagay mo yung sticker. Ayan, may sticker na. Ang ba? Tingnan mo. Ang bilis. Pumapantay, di ba? Mas adik ka sa cellphone kaysa sa akin. Sige, ipakita mo paano pagtanggal. Tingnan mo sa kanya. Tanggalin. Tanggalin sige, tanggalin mo yung sticker. Yan, tinanggal na tingnan mo. Wow, lagay mo ulit, pakita mo sa kanya habang nilalagay. Asama yun. Tingnan mo kung yung ako nga di ba? Sige, tingnan mo. Sige, dali, magpapantay na. Ayan na. Yung patay na. Tanggalin mo ulit, isa pa. Tanggalin. Isa na lang, lagay mo ulit. Nakita mo, di ba? Yun, lagay na ulit Yari ka, mas adik ka sa cellphone. Nakita mo? Masyado kang allergic. Hindi, pareho kayo. Hindi, ako mabagal siya, mabilis. Siya, lumapot yung dugo niya sa ulo. Matanda yun, kadalasan matanda, acidic yan Pero yung bata, hindi, natural alkaline yan, hanggang 18 years old yan, 15 years old, basta tama lang yung pagkain, malusog yung bata. Pero tingnan mo, kung paano siya maapektuhan, alam niyo ba na ang bata, pagka nag-aaral, kailangan ng maraming oxygen yan. Pag gumamit yan, makita nyo, tingnan nyo bumabagal ang pagkatuto ng na ihirapan matuto ang bata dahil nga kulang sa oxygen dahil gumamit ng cellphone. Bago pumasok sa eskwela, gamit ng cellphone. O nasa eskwelahan, gamit ng cellphone. O magre-review, ganun din. Sayang, mamaya ipakikita ko sa inyo kung ano ang yan, nasusunod na video na ito. Naman, di ba? Pantay siya, di ba? Pantay, di ba? Gamitin mo. Ito. Ayan. Okay, gamitin mo. Lagay sa tenga. Kunyari nakikipag-usap ka. Lagay mo sa tenga. Lagay mo kunyari nakikipag-usap ka. Lagay sa tenga. Tingnan nyo Ano nangyari? Relax. Nakita nyo, di ba? Lumiit, Tanggalin mo. Nakita nyo, lumiit, di ba? Tanggalin mo. Bitawan mo dito. Bitawan mo. Pumantay, di ba? Opo. Gamitin lang. Hawakan mo. Yan. Sige. Kunyari, usap. Yan, tingnan mo. Wala, di ba? Wala. Ilang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Philippine Awards na ginanap sa Manila Hotel. Basta binigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na
nakasali yung business namin dito. Nagpapasalamat ako maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yon. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Ano?